Sa ilalim ng ating mga paa, may isang kayamanan na madalas nating nalilimutan. Ang lupa. Ang lupa kung saan natin hinuhugot ang buhay, kung saan natin binubuo ang mga kwento at kung saan natin natatagpuan ang ating pagkatao. Yamang lupa. Hindi lamang ito isang salita, kundi ito ang ating pinagmulan at ito ang ating kinabukasan. Ako po si Rizil At ako po si Dato Alhamir. at kami po ay magsusuri ng kwento mula sa iba't ibang sulok ng Soc Sargent. At sa aming paglalakbay, isang tanong lamang ang nais naming sagutin. Ano nga bang estado ng lupa? Tara at sama-sama nating alamin kasama ang aming filming crew. Dati sa Cotabato City, lupa ang bumubuhay. Ngayon, lupa ang sinasakop. Sa bawat patong ng semento, unti-unting tinatakpan ang yaman ng lupa. Ang dating bukirin, ngayon ay kalsada. Ang dating taniman, ngayon ay subdivision. Okay naman yung mga malls, may mga buildings, pero minsan naiisip ko, saan pa kaya pwedeng magtanim? Parang wala nang lugar dito na pwedeng magtaniman. Bayan ng Presidente Quirino, Barangay Romualdez, kung saan ang yamang lupa ay hindi lamang tanawin, hindi kabuhayan. Mula sa kanila, kaano nga ba kahalaga ang lupa na kanilang sinasaka? Siyempre, di talaga, di tangag bibiyag na kiti mulmulame. Di tamot mulmulame, di tamot dagati pagbibiyaganda. Para kada kami nga manalon, napatagunay ti daga. Dito'y kami nga agbibiyag, dito'y mat nga aglablabas ti inal daw may. No nasayat ti daga, at dalat na tinamnama nga ado ti ani, at kakanen, at damot balon na kiti uping ija eskwela. Ano dapay muna ti daga, at dalat na tinamnama ti masakbayan. Ang lupa, hindi lamang pinagkukunan ng kinabubuhay. Ito ang ugat ng ating pagkatao. At habang may tanim sa lupa, may tanim din ng pag-asa sa bawat magsasaka. Sa Mama sa Pano, may pag-asa sa bawat inog ng buhay. Ngunit ngayon, tila pinaparusahan ang lupa. Ang ulan na noon ay biyaya, ngayon parang galit na patuloy na bumabayo. Ang patuloy na pagbuhos ng ulan ay nagdudulot ng pagbaha sa mga bukirin. Dahilan upang bulok ang mga pananim at masira ang ani. Nalulunod sa putik ang lupa, nawawalan ng sustansya at nawawala ang kabuhayan ng magsasaka. Sa halip na biyaya, nagiging pasanin ng ulan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa kabakan, hindi baha ang aming kalaban. Ang araw na tulad na naglalagablab na apoy ang siyang nagpapahirap sa lupa. Ang lupang dating mabunga, ngayon ay tuyot at bitak-bitak. Wala ng buhay na sumisibol. Ang bitak ng lupa, parang ang bitak din ng mga pangarap ng aming mga magsasaka. Ngunit kahit sa gitna ng init, may mga mumuting pananim na sumusubok na mabuhay. Ang lupa, kahit sugatan, ay patuloy pa rin ang laban. At dahil sa urbanisasyon, gumuho ang katahimikan.
Ang mga bundok na tahimik na nagbabantay sa atin, ngayon kinakalbong, pinapasabog, hinahati ng kalsada. Kapag nawala ang lupa, nawala ang ugat. Kapag tinanggal ang mga puno, natanggal ang depensa. At kapag bumuhos ang ulan, walang kalikasan na pipigil sa pagguho. Hindi naman masama ang pag-unlad, pero kailangan marunong tayong lumingon. Dahil kung wala ng lupa, saan natin itatayo ang kinabukasan? Sa Barangay Tubiala, panibagong kwento ang ating ihahatid. Buhay at pagbabago sa lupa ng isang magsasaka. Sa makita nimo karon kag sa dati tay, diin ang mas tambok na lupa subong or sa dati nga lupa. Bala mo sa una, matambok itong una. Kaya wala nuway gining gamitan sa mga chemical. Ano siya, sa lain ang lupa sa una ka sa karon. Kaya sa una, way chemical mo. Way gamit chemical. Natural gito iya. Karon iya, puro lang chemical ang gamit lupa. Lupang ilang henerasyon ng pinaghirapan, ngayon ay isang hamon kay Tatay Ruming. Dating palayan, ngayon ay damuhan. Kalabaw na dati, sagana, ngayon ay bihira na lang silayan. At ang mga bahay sa tabing ilog na sa bingit ng panganib dahil sa walang tigil na pagmimina. Ito ang kwento ng lupang unting-unting nauubos kasabay ng paglimos ng pag-asa.